1 and 3/4 mga kabokals. Yan na po ang consumption ng ating mga beak. Kasama na si Tyson dyan. So ito tinitimpla natin. 1 and 3/4. Binasi ko po yun sa takal kasi per takal lang ginagawa ko dati. 6 na takal na ito. So lumalabas 1 and 3/4. 5 takal sila pero nung sinama natin si Tyson, ginawa natin 6. Tapos lalagyan natin ng 5 tabong tubig. Hindi, 6 na pala mga kabukals. 6 na tabong tubig na. Ayan. Para sa kanilang lahat na yan, kasama si Tyson, saka yung ating 7 gagawing bagong inahin. Ipapatunawin lang muna natin yan. Ayan, ito sila oh. Kabang na. Nakabang na mga kabukals ang ating mga future inahin. Tapos bigyan na 3 times a day na ang bigay ko dito sa sa anak ni Tricia. Ayan. 3 times a day na ganitong takal. Yan. Mamayang gabi uli. Kanina umaga, tapos mamayang gabi uli. Yan. Lakas na. Lakas na nilang kumain. Sila, mga kabokals. Hindi to dali. Yan. Yan, shoutout kay Sir Roland Paidol at kay Sir JJ. Yung iba siguro i-grow out na lang natin tapos ibebenta sa lechonan. Wala, ang meron lang may-ari dyan yung 2 barako at saka yung 3 babae ni 2 gagawing barako kay Sir JJ. Tapos 3 babae para kay Sir Roland. The rest wala pa pong may-ari. So kung hindi sila makuha na biik, i-diretso natin as fattener. Ibebenta natin sa lechonan. Ano po mangyayari dyan? Pero yan, malalakas na kumain, no? At saka sumasalo na sila sa nanay nila. Problema ko yung yung isang kulungan kasi hindi ko pa maayos kasi ginagamit natin pan-chop ng chapa ng Madre de Agua, nandun yung chopper. So naisip ko dito na lang muna. Sama ni Tricia baby. Yan. Malakas naman kumain ha. Ayan o. Tapos mayroon pa silang access sa gatas. Mas maganda. Nakakadede pa sila tapos malakas na kumain. Yan. Anak ni Tricia. Hindi naman namamayat ng gusto si Tricia kaya sabi ko okay lang siguro wag mo na iwalay. Total nakakasabay naman eh. Ayun o, malakas na naman silang kumain eh. Yan o. Ubos na. Ngayon na. Tapos mamayang gabi uli. Mga bandang alas 9, alas 10, binibigyan pa natin uli. Hanggang sa mai-release siguro natin ganun gagawin natin. Mamaya pag kumain si Tricia, sasalo din yung mga yan sa pagkain ni Tricia na Madre de Agua, darak at molasses na may sabaw. Sumasalo din sila. Ito si Tyson mga kabokals. Bilog na bilog yung katawan, no? Yan. Yan, maraming po nag-comment. Sabi nga daw, hindi daw pure Berkshire. Well, yun po kasi ang representation sa akin ni Sir ng ating pinagkunan. Pero yun nga,
May point naman yung ating mga viewers na nag-comment kasi nga yung pure Berkshire nga kasi may medyas, may white spot sa muka, sa ulo. Katulad nito mga kabokals, parang ganito. Kung titignan mo, parang lumabas pa nga yung pagka Berkshire dito sa ating ano eh. Pero ito, Berkative talaga ito. Kasi si Canor ay pure native eh. Ito po yung ating Barako, pure native yun eh. Ayan ang mga kabokals. Yung pinopoint po ng ating mga viewers nga, dapat, ayan na. Makita, sorry, ayan o. Makita niyo po, ayan. May medyas. Ayan, may medyas, tapos may puti, may mga white spot. Ito nga, ayan o, yung sa sentido. Kaya kita niyo sa sentido, yan. Yung mga Berkshire po kasi na pure, yan, may mga puti sa sentido, sa noo, yung iba sa muka, yung iba sa, yun nga, medyas. Mas evident yung ano, mas marami po yung evident, mas marami po yung medyas sa pure Berkshire. Yun po yung isang characteristic nga na ano, na pure Berkshire po yung baboy. And yung uso, medyo maiksi. Pero, ang ano ka naman dito mga kabokals, hindi man puro siguro. Let's say, hindi ganun ko 100% na pure Berkshire. Pero yung mataas po yung kanyang percentage ng pagka-Berkshire. Kasi kita po sa ano eh, nakita ko po yung kanyang parent stock eh. Malalaki. Ayan o. Malalaki po yung magulang eh, mga kabokals eh. Nakita nyo naman sa video, di ba? Pinakita naman natin sa video. Saka yung ano, yung body conformity niya, oh. Oh, sa pigi pa lang mga kabokas, oh, panalo na. Sa pigi, sa shoulder, makapal yung shoulder. Matataba yung paa. Ayan, yung uso niya, medyo maiksi na yung uso niya. So, ang ano ko dito, hindi man siya pure Berkshire, mataas na po yung kanyang pagka-Berkshire. Mataas na po ang percentage ng kanyang pagka-Berkshire. So, ano pa rin naman, win-win pa rin naman to. Hindi naman po tayo nagkamali sa pagbili ng gagawing barako na ito. Kung hindi man po siya pure, yan. In-appreciate ko po yung ano, noted naman po yung mga nag-comment na hindi nga daw po pure Berkshire. Well, okay lang naman po. At least mataas po yung kanyang pagka-Berkshire. Mataas. And yung hinahanap natin sa barako, sa gagawin natin barako, kasi nga ang target natin is lechon business. Or lechon, mga lechon industry po ang ating target supplyan. Isa na po dyan tinatarget ko si Ka-Farmer. Yan, shoutout kay Ka-Farmer. Pagka ako'y marami ng produce, pwede ko nang alokin si Ka-Farmer. Ngayon, hindi ko pa inaalok na baka ano eh, mabitin lang ako eh. Kasi marami ang kanyang kailangan na baboy sa panlitsyon niya. So, pagka tayo marami na napoproduce, and then ganito po yung mga genetics na gamit natin, mabilis lumaki, yung marbling ng kanyang katawan. Ayun nga pala, correction. Ano pala? Ano ba yung sinasabi ko? Yung kinukumpara ko sa beef, yung Angus ba yun? Kaya kasi sabi ko doon sa unang video natin kay Tyson, yung Berkshire nga kasi, one of the characteristic ng Berkshire, yung kanyang lasa po kasi ng kanyang meat, yung marbling saka yung ano, kumbaga sa beef sa baka mga kabuka, sa karne ng baka, Wagyu pala, hindi Angus, Wagyu. 'Di ba yung Wagyu beef, 'di ba marbling saka masarap, tender yung beef. Ganun po kasi yung laman ng mga Berkshire. Ganun po sila ihahayalin tulad kung baga tinatawag po silang Wagyu of pork, parang ganon, Wagyu of pork. 'Di ba may Wagyu beef. Sa kanila naman Wagyu of pork. So yung marbling, yung tenderness ng kanilang meat, yung sarap ay nandoon. So yan. So isa po 'yun sa characteristic. Kaya naman po ito, hindi man sa pure, nakita niyo naman sa hubog ng katawan sigurado pong may improve po yung ating mga linyada. Kahit hindi po siya purong-puro talaga na Berkshire. Andiyan po yung ano andiyan po sa kanya yung kailangan natin yung bilog ang katawan. Ayan, nakita niyo yung pigi, ang ganda, bilog na bilog. Yung shoulder niya, ang kapal. Yung katawan niya, bilog-bilogan. Ayan. So yun. May improve niya. Sigurado yung ating mga future produce
Yan, si Tyson, mga kabokals. O, sabihin na lang natin na, wag na natin sabihin Berkshire. Ang ating bagong-bagong makisig na barako or future barako. Ayan, si Tyson. Baka niya mga kabokals, I'm sure maganda po yung kalalabasan ng ating produce gamit si Tyson. And ito mga kabokals, kasi nga, di ba nga dito nga may lumalabas na ano may lumalabas na white feet. Si Canor pa lang ang gamit natin mga kabokal. Si Canor po si Canor pure native. Pero may lumalabas na pong mga ganyan yung may mga medyas, di ba? Yan yung may mga medyas na ganyan. Ayan. May lumalabas na. So, what more kung si Tyson ang gagamitin natin na mas mataas ang percentage ng kanyang pagka-Berkshire. Sigurado may improve natin, baka mapalabas natin talaga yung totoong feature ng isang tunay na isang pure Berkshire. Although hindi natin tatawagin pure kasi Berkative ito itong ating mga inan is Berkative Tapos si Tyson nga, let's say sabihin na natin Berkative din siya, pero mataas na po ang kanyang pagka-Berkshire. Nakita niyo naman halos parehas sila ng katawan ni Tyson. Ng ating mga bagong inahin ayan halos parehas ni mga katawan, 'di ba? Bilugan din. Saka ang gaganda rin ng shoulder nila, yung kanilang mga pigi, ang gaganda rin. Pag pinag-combine natin 'yan, yung fusion kung tawagin, sigurado ako, I'm pretty sure na magiging maganda po yung ating production. And so yun nga, hihirit pa ng isa si Canor bago mag-retire. Ito bago mag-retire to, pahihiritin pa natin ng isa kay Kimberly, and then kukuhaan pa uli natin ng inahinin. So para marami po tayong inahinin, and then yun na, tuloy-tuloy na tayo sa production. So benta ng biik, lahat po na matitirang hindi mabibili, diretso po na lechonan, and then pwede kong kausapin si ka-farmer, or pwede kausapin yung mga dati kong suki sa San Jose del Monte na si Relvins Lechon. So lechon is a very big industry mga kabokals, kaya hindi ako natatakot pagparami. Ang kailangan po natin is ma-improve yung ating production. And then sa lechon, sa pagbebenta walang problema kasi nandiyan po yung ating mga kakilalang lechonero, plus kakilala ko din po si ka-farmer, nakaka-chat ko siya. So 'di ba? Wala pong problema, madali po tayong makakuha ng market para sa ating mga lechonin. Kailangan lang natin mapaganda natin ating mga linyada kasi ang mga lechonan paano, di ba nga si ka-farmer, di ba? Ang gustong-gusto talaga niyang kunin yung baboy ni ka-farmer Anthony kasi ang pagpapalaki po ng baboy ni ka-farmer Anthony talagang free range. Mas maganda po ang kanyang pagpapalaki kasi nga free range mas maganda po yung nagiging resulta ng kanyang meat ng kanyang baboy, mas malasa, mas maganda. So, 'di ba? Quality mga kabokals. Sa lechon business kasi competition din 'yan. Syempre, kailangan mas maganda yung materials mo yung ginagamit sa paglilechon mo para mas mapaganda mo yung lechon na mailuluto. Ganun. So sa part po ng mga nag-aalaga, ganun din po. Kailangan mapaganda natin ating mga linyada para po pag nagbenta tayo sa mga lechonero, masubukan nila maganda, hahanap-hanapin nila at uulit-ulit sila sa atin. Ganun po. Ganun po yung umiikot yung isang negosyo. Quality. Quality naman talaga ang lagi number one dyan. Nagiging secondary na lang yung kukunin kahit hindi quality kasi walang choice. Pero kung may choice, it's always the quality po. Yun po yung laging tinitignan nila dyan. Ayan, pakainin na natin itong mga bagong gagawin natin inahin. Yan, ito na nga po yung binabad natin. Ganyan po magiging itsura niya. Sa umaga, meron pong may vitamins po tayo nilalagay sa umaga. Pero ngayon po hapon kasi. Kaya din kasi pa tayo nagpapakain. Itong mga na medyo malalaki na. Pero yung anak nga ni Tricia, ginagawa natin 3 times a day pa. Pero sila kahit 2 times a day na lang. Umaga sa kahapon. Ayan. Dalawa yan. Ito yung isipakina natin. Pero ito muna unahin natin. Ayan. So may sabaw ang ating pakain. Ayan. Ito yung isa.
Dito iba, dito iba. Ito, ang ganda ng pagkaano na ito mga kabukals. Nakakita nyo. Ayan, oh. Puti yung tiyan. Tapos ang ganda ng katawan niya. Ang ganda ng katawan niya. Free starter yan mga kabukals ha. Ayan. Free starter tayo. Ay di, starter na pala ito. Sorry. Starter na ito. Iba po yung pre-starter sa starter. Mas mahal po yung pre-starter. Ayan. Si Tyson, konti-konti pang muna binibigay ko kasi ano, naninibago siya kasi dry feeding siya doon kila sir eh. Ayan. Ito kay Tyson na ito. Kay Tyson na yan. Pero ito, pakita ko muna kung gaano sila kalakas kumain mga kabukals. Ito nasabi ko, ayan o. Ito yung tiyan mga kabukals, ayan o. May puti sa tiyan, tapos yung paa niya may medyas. Ayan. So, diba may lumalabas po na ganyan, pero ang barako natin is native pa. So, inaasahan ko pag si Tyson na ang pinartner natin sa kanila, mas lalabas po yung mga kulay na evidence sa isang pure Berkshire. Pero again, hindi natin tatawagin pure Berkshire. So, ano pa rin, Berkative pa rin sila. It doesn't matter naman mga kabukals kung pure o hindi. Ang tinitignan natin dito is yung body conformity. Yun nga, yung mga qualifications na pwede nating ipang sabay sa mga palitsyon. Kasi yun nga ang ating market mga kabukals. Hindi naman tayo talaga sa breeding. We are gearing towards yung sa lechon industry talaga. Yun ang gusto kong mag-supply talaga sa lechon industry. Kasi sa lechon industry mga kabukals, kumbaga alam mo na habang inaalagaan mo sila, alam mo na lahat ito may ibibenta mo. Unlike sa yung biik na ibibenta mo, hindi ka sigurado kung may kukuha ba o wala. Pero pagka green-out mo yan as panlechon, sigurado ka na may market kasi nandun yung ating mga kakilalang lechonero. Yun nga lang, ang downside po kasi sa pagbibenta nga ng mga panlechon is yung price naman. Kasi minsan hindi maiwasan, meron po tayong mga customer or may kukuha po sa atin ng mga lechonero na talaga mababa po yung price nila. Meron naman pong iba na patas, meron naman iba na medyo mataas. So yun. So ang hanapin na lang po natin yung medyo mataas para naman po kumita tayo kasi ang hirap din naman po magpalaki ng baboy talaga. Sana po yung iba rin po mga lechonero maintindihan din po nila yung hirap ng mga nag-aalaga, lalo na po sa presyo po ng pagkain. Kahit po sabihin nating alternative yan, ang palitsyon kasi hindi mo naman po mapapalaki ng mapapaganda ng talagang maganda yan kung hindi mo hahaluan ng kahit paano may feeds pa rin, di ba? Pag tinanggal mo totally yung feeds, talagang payat. Talagang payat talaga mga kabukas kung puro alternative lang. Kailangan talaga may konting feeds pa rin. Hindi talaga po pwedeng mawala ang feeds sa fattening sa fattening. Pero nga sa breeders natin, naka pure naka pure alternative sila. Darak, Madre Diago at molasses lang yan. Pero yung sa mga panlechon nga kasi, kailangan talaga lalagyan natin ng feeds yan. Kung gusto nating mapalaki at mapaganda yung kanilang katawan talaga. Na talagang maganda talaga na yan ang bilugan. Ito ang nangingibabaw. Ito si yung may puti sa tiyan. Mas malaki pa, tingin ko mas malaki pa ito kay kay Tyson. Mas malaki pa kay Tyson yan. Ang nakikita kong pa-size ni Tyson parang ito itong dalawa ito. Yan ang parang nakikita kong ka-size ni Tyson. Well, given naman yun dahil mas patatanda naman ito kay Tyson. Si Tyson kasi nakuha natin is 40 days. So ilang araw na si Tyson sa atin? 3 araw na. 43 days na siya. 43 days na siya ngayon from birth.
Tyson. So yan, bigyan natin si Tyson. Yan, ito yung kay Tyson mga kabokals. Yan. Konti lang. Kasi hindi niya inuubos pa eh. Pero kapal pa rin ang katawan niya. Ang ganda pa rin. Kaya na. Yan. Sanay kasi ito sa dry feeding. Nakita ko yung pakay na nila sir doon. Unlimited pero naka dry feeding eh. Kaya ito, sinasanay natin siya sa wet feeding para align sila lahat. Para yun. Saka ako mas gusto kasi yung wet feeding kasi naglalagay ako ng vitamins sa pagkain na. Inilalagay ko na sa pagkain para talagang ubos yung vitamins na ibibigay natin. Ayan o. Nakakano na tututo na siya unti-unti. Kahapon talagang hindi siya kumakain, tikim-tikim lang. Pero ngayon ayun na medyo ano. Pero hindi pa niya maubos yan mga kabokals. Nakita niyo yung katawan oh, ang ganda ng katawan talaga. Lapad. Eh nakita niya naman yung tatay oh, di ba? Eh ito mapalaki lang natin to ng kasi laki ng tatay niya, eh okay na. Eh malaki na magiging improvement ng ating mga produce noon pagka ganun kalaki ang ating barako. Pero sa nakikita ko sa katawan niya, kaya natin maabot yung ganung kalaki, baka mas malaki pa nga eh. Kaya natin eh. Ito talagang ano, ialagaan natin ng maganda para mapalaki natin, makuha natin yung kanyang maximum na laki na kaya niya ilaki. Eh kasi yung mga inahin naman natin magiging malalaki na yun eh. Kasi nga bercative na rin naman po yung ating mga inahin. Kaya yun, medyo ano na. Medyo may L na, yung kanyang pagkain, no? Ayan. Medyo may L na yung kanyang pagkain ng wet feeding mga kabukal. Tyson. Kain ka mabuti, brother. Bibigyan kita ng maraming babae. Target nga natin is 10 inahin eh. Yan ang pong target ko. Kaya sa susunod na buntisan ni Kimberly, kukuha pa tayo dyan. 7 pa lang kasi ito eh. Kukuha pa tayo ng mga 3 dyan. Or kung ano, ayun na, tinapon na. Kung ano, kaya pa ng masigit sa 10. Total, wala pa naman masyadong mga tao rito sa ating area. Saka yung 10, 12 inahin. Pasok pa naman sa backyard dyan mga kabukal. Pasok pa sa category ng backyard dyan. Saka ang importante naman, wala kang, maganda yung iyong ano, maganda yung iyong waste disposal. Eh di ba nga yung pinagkunan natin kay Tyson eh, nasa urban area pa talaga siya pero ano, ang ganda ng kanyang ano, waste disposal. Nasa pag-aalaga din naman yun. Kung balahura yung ano mo, yung kulungan mo, talagang mangangamoy. Pero kung maganda yung meron kang maayos na puso negro, okay yun. Hindi naman masyadong mangangamoy yun. Saka ano tayo, alternative feeding tayo pag lumaki na itong mga to eh. Ngayon lang naman naka-feed yan eh. Pero pagka naging breeders yan, alternative feeding na yan, ayan. Mother de agua at yung ating darak saka yung molasses. Which is wala nang amoy po, wala na pong amoy yun. Wala na. Talagang ano, natural lang kanyang amoy, wala siyang alingasaw ba, hindi katulad ng feeds. So yun, iwanan ko lang muna yan, ganyan yan. Hindi pa siya ano, hindi pa talaga siya mael na mael. Pero masasanay din yan. Hindi natin ibinababa dyan mga kabukal sa mamaya. Kukunin ko na yan. Para magutom siya. At saka hindi rin pupuntahan kasi ng daga yan eh. Pag pinabayaan natin ganyan yan. Pupuntahan ng daga yan. So yun, kukunin natin yan mamaya. Lilinisin. Itatapon natin yung laman yan. Lilinisin, ugasan. Tapos bukas uli. Hanggang sa matuto siya. Matututo yan. Wala naman siyang choice eh. Wala siya ibang kakainin kundi yan lang eh. Diba? Matututo yan. Ganun lang naman po yun. Tiisan lang naman yan. Saka importante kung makain siya kahit paano. Yan.